Hi! Off to the Great Wall of China! We are now at the Great Wall of China. So, ito yung Mutianyu Great Wall. This is shaved ice with durian. Wow, ang ganda ng fried rice, dear. They have one of the best egg tarts. Tignan nyo, oh. Parang nakatatlong kung pao chicken kami sa Beijing since day one. Dito namin natikman yung the best. Kaya mag-good night na kami bukas kasi magre-Great Wall kami. We have to leave ng before 6 AM para maluwag pa yung Great Wall. Ayan, so we will take that cable car to get to the Great Wall. Oh my gosh! 16号半兜子啊！ Hi! Off to the Great Wall of China! Pwede ka din mag-cable car pababa. Pero tayo mamaya magsa-slide tayo, di ba? Parang nasa Baguio. Yes, pero ang ganda kasi maraming puno. 'Di ba? So maaga kami, hopefully hindi pa sobrang daming tao doon sa taas kasi nga it's a national holiday. 7 pa lang. Yes, 7:30 pa lang. Aga namin gumising. Oo. 5, Ba? ano ba? 5. Yeah, 5 gising na kami. Ayun, mag-hi tayo sa kanya. Oh, yeah. We are now at the Great Wall of China. So, ito yung Mutianyu Great Wall. Isa't kalahating oras from Beijing City. So, ginawa ng mga ancient Chinese itong Great Wall to protect China from foreign invaders. And ganong kahaba po ito? This is more than 21,000 kilometers. Kaya nga tinatawag itong one of the biggest man-made projects in history. So, ito daw nasa kanan natin ay China as China side. And itong kabila, Mongolia side naman tong nasa kaliwa natin. Here in Beijing, pagka magplaplano ka mag-Great Wall Tour, marami kang pagpipilian. Pero kami personally, gusto namin dito sa Mutianyu. Kasi ito din yung nabisita namin before. And according to the locals, ito yung less visited pero mas preserved. Yun ang sabi nila. Although hindi pa po namin nararating yung ibang Great Walls. And it's 9 AM already, pero mapapansin mo, hindi ka nakikipagpatintero sa pakikipagpicture. So recommended talaga na you come early.
hindi lang po yung crowd ang kalaban mo. Kasi syempre, this is open and mataas. Masakit din sa balat yung araw pagka medyo patanghali ka na. Ayan, bababa na tayo. Pwede kang bumaba via cable car, pwede kang maglakad. Meron din pinakamabilis na pagbaba at pinakamasaya. Yun yung gagawin natin ngayon. Meron din mabilis na pagbaba na hindi masaya. Pag marami kang nilalamangang tao, ganun ang mangyayari sa'yo. Charot. Pag may tinatapakan ka, so mabilis kang bababa nang hindi masaya. Pero yung gagawin po namin pagbaba ngayon, masaya. Mag-i-slide po tayo. Yeah, I'll show you the queue. It's almost 10 a.m. So just imagine, ganitong kahaba po yung ipipila ninyo just to get into the cable car. Pagdating mo dun sa Great Wall, medyo crowded na. So maganda talaga kung maaga ka po dadating. Ayan po ang pila, oh. Papasok pa lang po yan dun sa cable car. After mo mag-Great Wall, dito sa baba may mga nabibiling local products, fruits, chestnuts, at kung ano-ano pa. We are at a traditional tea house. They'll show us the different teas. Maiisip mo nga, pag nag-observe ka, di ba, walang overweight sa kanila. Oo, napansin ko yon, walang overweight. So, perhaps yung tea yung one of the contributing factors. No? Pinaka nagustuhan ko yung lychee tea. Yeah. And it's also caffeine-free, perfect for people with insomnia like us, kaming family. Ayan, so yan lang. Tapos tumingin-tingin tayo dito kung may mabibili tayo. Siguro bibili ko maliit na lychee tea. Hello! Hello! We are here at the shopping street dito sa Mutianyu. Dito rin po yung tea house na pinasukan natin earlier. It's nice. Ganda maglakad-lakad para ka nasa outlet. But you can buy mga
souvenirs, tourist stuffs. Nandito na tayo sa buffet. Mga 10 minutes lang po ito from the Great Wall. So, ito kasi yung kasama sa package. Sulit na ha. Honey orange chicken. And bagong prito. Ayan, we will enjoy our lunch. Pagpupuno na yung... Ay, ganito favorite ko, prito. Ang sarap. Ito chicken na. Uy, bagong prito yung fries. Ayan, so masarap po lahat and value for money. So kung galing ka ng Great Wall and gusto mo ng mabilisang lunch, gumora ka dito. Ayan, so after this, uuwi na po kami. Babalik na kami ng hotel, magpapahinga. Tapos maglalakad-lakad na lang doon sa paligid ng area namin. We'll enjoy! So, nagde-dessert tayo dito sa Honeymoon Desserts. Ito daw po ay nagmula sa Hong Kong. Pero meron sila dito sa Beijing. This is shaved ice with durian. Ang sarap. Mahilig sila sa durian dito. Durian pudding. Tingnan mo yung pudding, oh dear. Parang panna cotta. Parang paste, puree. Pero yung flavor niya is very, very good. Mahilig daw po ang mga Chinese sa durian. We'll enjoy. Again, dito po to sa Honeymoon Desserts. For our dinner, nandito tayo sa Meizu Dongpo. Dito lang din to sa may Wang Fujing. Ang kanilang mga specialties, mga Sichuan dishes. Peking duck ko ano-ano. So ito cold noodles. Lalagyan natin ng spicy. Dear, lagyan natin ito. Tapos ito daw, fish. Crispy fish. Parang hito. Maanghang. Pero hindi siya malansa. O, kain na. We'll enjoy our dinner. Papakita ko yung iba namin mga in-order. Meron tayo ditong fried rice. Wow, ang ganda ng fried rice, dear. Sarap. Look at the sweet and sour fish. Ang bongga, no? Sarap ng sweet and sour fish. Oh my God. With pine nuts. Ang mga kumakain po, puro locals, di ba? And kagabi, nung isang gabi pala, napadaan din kami dito ni Miss Dayan. Punong-puno pa din to. This is, again, is Meizu Dongpo. Meizu Dongpo Restaurant. So good. Dito naman meron tayong braised goose. Kasi puro duck ang kinakain natin.
Ano nga ba ang difference? Well, ang duck kasi is omnivore. So, kumakain siya ng gulay, kumakain din siya ng karne. Ang goose naman is herbivore. Ang kinakain lang niya ay mga plant-based. Kaya ko po sinabi yun para kay Nanay Rose. Kasi pagka narinig niyang plant-based, kumakain siya, Nay, pwede sa'yo ito, ang sarap. Yan ang favorite ni Miss Dayan. O yung favorite nga niya. Masarap. Good morning! So for today's breakfast, doon po ako kumuha sa mga traditional Chinese selections. So ito daw po is congee, but here they call this baobao. Parang 8 types of grains yung ginamit dito sa congee na to. And then ito naman, meron ako dito sa pinggan ko na ginaya ko lang po yung mga locals. May stir-fried noodles and ito yung fried dough that we normally pair with hot soya milk. Tapos meron silang parang salted egg. And this is dumplings, of course. And this is what they call the jianbing. So it's like a crepe. So crepe po yan. Papakita ko kung paano niluto. Nilagyan ng sesame seeds, scallions, may parang sauce. Tapos nilagyan, ito is parang, feeling ko ito din to yung fried dough. Nilagay sa gitna tapos inikot. And then tinanong ko siya kung kailangan ng sauce. Hindi daw po kailangan lagyan. This is the congee. Talagang dadaanin mo dun sa topping. Pero ang sarap ng grain. Yung very organic yung lasa. We're going to enjoy our breakfast. So, kailangan subukan nyo itong mga local breakfast items kapag ka nandito kayo. Nandito tayo sa Shichahai area in Beijing for the Hutong Rickshaw Tour. So, ito yung rickshaw, dito tayo sasakay. Hindi ko alam kung ilan po ang kasya doon. Palagay ko 2. So, tabi na lang tayo, Miss Dayan. So, dito tayo sasakay para ikutin yung mga hutong. Ano ba yung mga hutong na yan? Parang alis, parang iskinita. And nandyan po yung mga old houses. Makikita natin kung paano yung kanilang pamumuhay dati dito sa Beijing. So, nandito na tayo sa mga hutong or the alleys. So, ito daw yung style ng pintuan or siguro noong unang panahon parang gate nila. So, paliwanag natin yung design niya. Etong nasa ilalim na ito, okay, yan daw po is noong unang panahon parang harang sa tubig, ulan, or baha pagpapasok because they used to believe in ghosts. Ang mga ghosts daw po ay
hindi nakakatalon. So para harang din, hindi makapasok sa bahay. And this is very interesting. They call this hairpins. No? So, the more you have, the maximum is 12. The more you have, ibig sabihin daw po nun, higher ang status ng pamilya ninyo. So, makikita mo dito sa tapat, dalawa lang yung hairpins dito sa tapat na to. So, pagka dalawa lang daw, kung ikaw yung babae, taga dito ka sa kapitbahay na dalawa lang ang hairpins and yung lalaki is dito naman 4, hindi kayo pwedeng magkatuluyan kasi mas mataas ang status nung lalaki. Ganun daw po nung unang panahon. So, 'di ba, it's very interesting kasi just by looking at the facade of the old houses, malalaman mo kung paano yung palakad nila. And makakapasok tayo sa isang bahay. And ito yung kanilang, ayan o, sa atin uso pa din yung ganito. Oo. And syempre nung unang panahon, wala pa din pong map. At wala pang parcels. Oh, so ito yon, they have courtyard. So itong courtyard house na to na kung nasaan tayo ngayong umaga, yung family daw po na nakatira ngayon is 5th generation na. So parang for the past 100 years or more than 100 years, pamilya na po nila yung nakatira dito. Of course, may mga changes na pong nangyari, 'di ba? But the setup almost the same pa din as before. And dito po sa Beijing, napaka-konti na daw po ng mga pamilya na nakatira sa mga courtyard houses simply because napakamahal na po ng lupa dito na mga tirahan. And ito daw, millions of dollars na ang cost ngayon and protected by the government na dahil tong area na to is considered as parang heritage, mga old houses. So ngayon, winelcome nila tayo, naging parang tourist spot na din. So masisilip po natin yung kitchen nila so we can see kung ano yung itsura, yung setup man lang. Kasi syempre ngayon natatanaw natin stainless na din. Bili tayo ng beef pie. Tikman natin tong beef pie. Alam mo kung ba't siya masarap? Perfect po yung ratio nung crust and nung laman. And yung crust, because it's pan-fried, malutong, ang sarap. Very good, Sheshe. Ayan, bumili tayo nito. This is Osmanthus Red Date Glutinous Rice Cake. Binara siya ng parang simple syrup and then more sugar. Ginupit-gupit. Ay, malagkit, darling. Malagkit, parang biko. Oo. Ito is very heavy. Akala ko kanina, fluffy siya. Yung pala talagang mabigat. Oh, tignan para siyang biko. Yung durian pizza or yung durian pa, yung kinain natin dun sa buffet nung first night. Eto yun.
My God, ang akyatan. So, nandito tayo sa Drum Tower. Yung sa kabila naman, Bell Tower yon, hindi na po nakakaakyat. So, nung unang panahon, since wala pang mga relo, pagka umaga, to signal them the time, yung bells yung tumutunog. Pag naman gabi, yung drums. So, ito yung mga drums, but these are replicas. Replica na po ito. Ito yung may original. So, makikita mo, no, nakasalamin siya, nakasecure to preserve it. So the Drum Tower and the Bell Tower, itong dalawang towers ang nasa dulo nung central axis. Yung pinaliwanag natin nung nandun tayo sa Forbidden City. So ito na yon, isang diretsong yan. Pag diniretso mo yan, nasa likod nung parang pagoda na yon yung Forbidden City, tapos dire-diretso pa. It's a 7.8 kilometers stretch. Ang ng lunch namin, alam nyo yung Kung Pao chicken, parang nakatatlong Kung Pao chicken kami sa Beijing since day one. Dito namin natikman yung the best. Ang sarap, even yung duck, actually lahat po masarap. And again, dito po yan sa may Bell and Drum Towers. Naglakad kami ng konti. Ipa-flash ko yung facade ng restaurant. So, screenshot nyo na lang and bahala na po kayo maghanap. Masarap siya kasi hindi matamis, di ba? Pero what flavor? Ito peanut, tapos ito parang tea. Ang daming bumibili. Natural lang lasa, no? Pero mas marami po. Masarap itong peanut. Ito lang tea, very earthy ang lasa ha, baka magulat kayo. Parang damo. Hello! Hello! Nag-a-afternoon tea kami. Dito po ito sa basement ng APM. Dito sa may Wang Fujing. My gosh, naubos ko na yung isa. Dear, sa'yo na to. They have one of the best egg tarts. Tignan nyo, oh. Kaya po kami pumunta dito kasi nabasa ko nakasulat na ang ginagamit na butter for the egg tarts ay ishiri. Tapos ito naman, banana cream pie egg tart. Hindi pala egg tart, banana cream tart. Ito yung egg tarts na sobrang sarap. And even their milk teas, di ba? Mga dear, pipila ka talaga. They even have yung mga biscuits na Mileko. Lahat is made with real butter.
Ako kasi, ang bukas ko pa lang, alam ko na kung butter ang ginamit. 'Di ba? So, ito talagang butter and good quality butter. So, bumibilib ako sa mga pastries dito sa food scene kasi very natural, very premium, 'di ba? So far dito sa China, mainland China. Kasi the last time na nandito kami 15 years, 'di ba? 15 years na. That was 2010. So, ibang klase. Kung gusto mong ma-inspire, pumunta ka dito, subukan mo yung mga local nila. Ayan o, tignan mo yung pagka-flaky. Tignan mo yung crispy crust, the bananas, and then the whipped cream. Ibang klase, mga dear. So, Yulian, dito lang yan sa basement. Ayan po, so we will enjoy our afternoon tea party! It's our last night in Beijing and magdi-dinner kami dito sa isang local restaurant. I-video ko na lang po yung facade. Pero dito lang to sa may street ng... Ito yung parang isang iskinita na nandito yung Peking Union Medical College Hospital. Dito sa may street na to. Parang highway. Kasi po medyo challenging ang mga address dito pagka hindi ka nakakaintindi po ng kanilang local language. But anyway, we chose this restaurant dahil may mga pictures. So, may English menu din, madali mong maituro. And very reasonable po ang presyo ng mga pagkain dito sa Beijing in general. So, hihintayin namin yung pagkain namin. Si Nanay Rose po, nagpaiwan sa hotel, nakapantulog na po siya kasi maaga din ang aming train bukas papunta sa Shanghai. Century egg. Iba yung century egg dito. Tsaka bukod dun sa iba yung color, preserved eggs ang tawag eh. Parang ang laki ng yolk, preserved egg. Ganun din naman ang lasa pero walang off flavor, walang off smell. Minsan kasi 'di ba may hindi magandang lasa yung preserved egg. This one napaka-smooth tasting. And bukod doon, napakamura po ng pagkain dito. Parang this one, less than 200 pesos sa pera natin if you convert it. Hindi naman po sa nagkukumpara ha. Pero kasi sa Hong Kong, 'di ba, napakamahal ng pagkain when you convert. Oh my God. Ang walang kamatayang Sichuan fish ni Miss Dayan. Araw-araw po, yan po. Isang order na to, which is parang sa pera natin, walang 1,000 pesos. Isang pamilya makakakain. Para sa akin ha, masarap. Oo. Pero you know why I like this? Hindi siya masyadong maasim. Ito naman is the twice cooked pork. Alam mo, parang yung luto mo, yung malasa. Pero dito, they used liempo. Pork liempo. Masarap. As a prito lover, ang sarap. And yung spicy fried chicken, alam mo, yung nuot na nuot sa chicken, yung anghang. May Sichuan pepper. Alam mo yung Sichuan pepper, yung medyo magnanumb yung bibig mo, pero saglit lang. Kainin mo nga yun. It's good. Ayan, pawis na ako. Masarap. Sabi ko kanina, yung fried rice, medyo kulang sa linamnam. Pero pag pinartner mo kasi dito, nababalance siya. Oh my God, ayan, pawis na ako. Anyway, dyan lang po kayo. Tapos na po tayo sa Beijing, pero may Shanghai pa. So, abangan ninyo ang ating Shanghai vlog. Ayan, mag-i-impake na kami mamaya. Abangan nyo po kung paano kami pupunta sa Shanghai from Beijing. And it's another food trip and adventure. Good night!
Ito daw pong The Bund is a symbol of Shanghai's transformation. Sabi ni Miss Dayan, parang yun sa mga Shaolin daw. Sa mga Shaolin yung mga cha! Ito, o, tignan mo yung White Rabbit. Iba't ibang flavors. For today's day trip, nandito tayo sa Wuzhen Water Town.